Good day mga kasikat! Ngayong araw magtuturo akong Di ba mag-drive. nakakapit yung ano mo pag ganon? Kailangan sagad-sagad. Oo, sagad talaga yan para kumapit. Wala kasing maghahatid sa amin sa ibaba. Mamaya na kasi yung flight namin para magbakasyon. Mamayang alas 12 na nga yung alis namin at wala nang namamasada ng ganoong oras dito. Yung malakas na lagutok na yun, hindi mo napipiga maigi bago mo ilipat. Hindi pa siya kumakapit. Kailangan pag nilipat mo siya talagang piga mo yung ano. Konti sa isa, diba? Oo, pipigain mo yan. Kada dagdag bawas, piga lagi yan. Kailangan ko na talaga siyang turuan kaysa naman maglakad ako ng 10 oras ng gabi. Napakarami pa namang aso dito sa amin. May lisensya naman na siya kaya't wala naman siguro magiging problema. Sa kanto niya lang naman kami ihahatid, hindi naman kalayuan sa tinitirahan namin. Pamilyar na rin naman siya sa pagmamaneho ng motor. Ang kaibahan lang ay tricycle ito at hindi ito yung klase ng nilalagyan ng sidecar. May similarity sa manual na motor. Konti lang naman yung pinagkaiba. Kayang-kaya naman niya ang pagmamaneho. Nandito na nga ako sa likod niya. Nagga-guide na lang ng paunti-unti. At ang swerte niya dahil may nagtuturo sa kanya. Nung ako kasi bagong dating to sa amin ay diniliver lang. Tapos inaral ko na mag-isa ko. Kukwento ko na yung nangyari sa akin noon. Gabi na nang na-deliver to. Tapos kinabukasan pumunta kami ng bayan. Halos ang alam ko lang noon ay panunood sa tutorial. Tapos bago kami umalis, nagpractice lang ako dun sa labas namin hanggang sa namamatay-matayan na nga ako. First time ko lang talaga mag-drive nito noon. Kailangan lang namin bumaba kaya kailangan ko talagang aralin at matutunan. Marunong naman na ako sa 3 uri ng transmission pagdating sa motor at mabilis ko rin natutunan to. Pag nandudun ka na, gumugulong ka na pababa. Pag ganito, mabagal ka pa, huwag ka muna magte-stress. Natapos na nga kaming mag-practice doon sa ginagawang airport kaya sinubukan naman namin yung pababa. Malaki kasi ang pagkakaiba ng pagdadrive kapag inclined yung daan. Ayan Rom, stress mo na yan. Hirap na yung motor pag ganyan. Pero huwag mo i-direct yung isang ikot lang ha, step by step mo. Bitawan mo yung clutch mo. Number 3 ka, mag number 3 ka. Sa bahaging to ay kinabahan ako sa kanya dahil sira yung daan kung kaya't one way lang. Yan, okay lang yan, bitawan mo yung clutch mo. Alalay ka sa preno Rom ha, baka may masagi tayo. Pag ganyan, alalay ka na, preno ka na kasi baka dumiretso tayo dun. Preno ka na Rom, dahan-dahan lang, apak-apak ka dyan. Pag ganyan pababa, alalay ka sa preno na mabilis ka. Kung saan yung blind spot, doon sira ang daan. Pag ganyan sa hindi ka lubak na daan. Matagal nang sira yung daan doon, tapos blind spot pa, delikado sa mga motorista. Diyan mo kami bababa, ay ihatid mamaya o. Isa pinakababa. Makatayo lang niya. Oo, ang ganyan kasi pagintuan ng mga trike na motor. Kasi ikot. Oo. Pag ganyan pababa ka, number 3 ka para hindi nahihirapan yung motor. Ayan, bitawan mo yung clutch. O, dito na lang Ram, hinto mo dyan sa gilid, ikot ka na. Tapos number 3 akin na to, diba? Hindi, dapat 1 ka dyan. Ano ka dyan? 1, 2. Balik mo. 2. 1 yan, mag 1 ka muna bago ka umakyat ng 2. Yan, maramdaman mo pag kumakapit naman na eh. O yan. Yung muna. O, oops. Di ba may naroon, paketin natin to. Itong truck. Sabi kala ko dito. Okay, ikot ka na. Ayan, number 1 yan. Pero pag medyo nakaahon ka ng konti, number 2 muna. O, balik, number 2. Reno. Okay. Gas. Okay, number 2 pa lang yun. Huwag ka muna magna-number 3. Pwede na siyang maghatid. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.